So dahil sawang-sawa na ako sa pagkain na niluluto nung cook namin, nag-ikot-ikot na naman ako dito sa loob ng kusina at may na-discover ako. Nakakita ba naman ako ng sugpo? Ang alaga ko, hindi niya nakakainin to kasi kahit binili pa to nung Webes, which is nung araw ng alis niya, ayaw na niya, Webes, Biyernes, Sabado. So 3 days na to, hindi niya nakakainin. Ayaw niya ng frozen. Naghalongkat ako ng seasoning nung walang cook. May natitira pala akong sinigang mix. So alam na this kung anong lulutuin ko. Sinigang na sugpo. Hipon! Babad natin sa tubig habang ipiniprepare natin ang mga gulay, yung sangkap niya. Jackpot tayo ngayon. Ang mahal kaya na to sa Pilipinas. Nung bata ako, nakakain ko lang yung hipong tanga. Shout out sa mga nakakaalam ng hipong tanga dyan. Ewan ko ba kung ba't ginawang tanga yung hipong. Kawawa naman. So ito po ay malinis na. Kasi may tinatanggal na itim dito Oh. Tanggal na yung itim. So ready to cook na tayo. Lalagyan natin siya ng pechay. Dadamihan ko yung pechay. Yan. Ito ang lalagay ko. 2 pechay. May natitira pang isa. Baka naman magmukha ng sinigang na petsa ito pag nilagay ko yung 3. Ako lang kasi mahilig sa gulay. At may sitaw din. Ilagay ko na rin yung 2 sitaw. Kasi parang sinigang na gulay ang gusto ko. Nasasahugan lang natin ng hipon. Pwede ba yun? Basta sinigang na hipon with lots of gulay. Siyempre, lagyan natin ng kamatis. Bukod sa medyo maasim din ito, yung sustansyang maidudulot niya. At, lagyan natin ng 7 sili. Yan. Hindi natin siya hihiwain. So, pag gusto mo ng maanghang na maanghang, biyakin mo pag kinuha mo na yung part na gusto mo. Sibuyas at luya. Shout out sa mga taga-Pangasinan na mahilig maglagay ng luya. Sa kanila ko kasi natikman yung munggo na may luya. So I think yun lang yung mga main ingredients na available dito sa kusina namin. So wala tayong labanos, which is my favorite sa sinigang, labanos. Wala eh. So magagayat na tayo ng ingredient. Diyos ko, hindi pa man ako naghihiwa. Amoy sibuyas na ako. Amoy na amoy ko na yung sibuyas. Oh. Ayan na oh. Okay na. So ilagay na natin siya sa kabila. Magsasalang na pala ako ng kanin sa rice cooker. Para habang nagluluto ako, maluluto na yung kanin. May maliit kaming rice cooker. Ito ay ginagamit namin pag wala yung cook. Ako lang at saka yung So magsasaing na ako kasi tulog pa yung cook sa oras na ito. Mag-alas 10 na. Mag-uunab ako ng bigas. Sa mga taga Nueva Ecija, alam nilang ibig sabihin ng unab. Ako'y mag-uunab na. Kunaban mo na yung bigas. Pag pumunta ka sa Maynila at nag-utos ka, unaban mo na yung bigas. Hindi nila alam. Hugasan mo na yung bigas. Only in Nueva Ecija. Tapos tutusukin mo ngayon yung bigas. Ayan. So, pero ako hindi eh. Ginagawa ko, hinahalo kong ganyan. Tapos, kailangan maluwag yung bigas sa kay tubig. So, itong sukat na to parang ayos na siya. Hindi ko na tinusok. Salang ko na to. Hugasan ko muna yung takip. Then, pepress ko na siya. Balik na tayo sa ingredients. Naghiwa-hiwalay na siya yung mga hipon, kaya ililipat ko na siya ng pagbababaran ko. Mabilis lang, no? Sa tulo ko lang ko ilalagay kasi mabilis maluto ito. Gusto ko ganito, bite size. Ayoko yung masyadong mahaba kasi pag isinubo mo, napakahaba. Kaya ko dinamihan yung gulay kasi once na naubos na yung sugpo o yung hipon, may sabaw pa siya at gulay, katalo na. Kung hindi nila magustuhan, sorry.
narito ako. Kayang-kaya ko siyang ubusin. Parang madami na yung isa, kaya lang dadalawahin ko pa rin siya. The more the merrier. Kasi masisira lang to sa rep. Bili sila ng bili, hindi naman nila niluluto. Eh, naghalongkat ako. Ang lulutuin na naman kasi ng cook namin, alam ko na. Salona chicken. Walang kamatayang salona chicken. Yan. Masustansya ire. Yan, matatapos ko ng gayatin ang gayat. Sa Nueva Ecija, gayat. Hiwa sa Tagalog. Maggayat ka nga ng luya. Yan. Pag sa Nueva Ecija, ganun kasi ang hiwa. Gayat. Yan. Huhugasan ko pa uli ito. Nahugasan na siya, huhugasan ko uli. Kumbagay, pangalawang paghuhugas. Tanggalin natin yung tali. Daming petsay na to. Ang ginagawa ko rito, pinihiwa ko ganyan. Ito automatic na to. Tapon. Tapos, pipiliin ko siya ng isa-isa. Yan. Tulad na to. Oh. Super haba pa. Yung medyo dilaw na eh. Isyopon na. Ayan. O, oh, diba? Magsisigang ako. Dumating na ang tagapagluto. Ha? Salo na? La, shorba. Simsim shorba. Sinigang. Akin Pilipin. Pangalawang hugas. Betchay and sitaw. Hatiin ko lang po sa 4. Sibuyas. Hatiin ko lang din sa 4. Tapos tanggalin mo yung pinakahuling layer. Sabi ni Shrek, onions have layers. So tatanggalin mo yung isang layer. Ginger. Napakasustansya na tong ginger. Pinagsama-sama ko yung ginger, onion at tomato. Papakuluan ko. Ayan na po ang ingredients natin. Diba? Sinigang. Ito na yung tubig. Papakuluan na natin ang sibuyas, luya at kamatis. Cover. Ay, ang bilis naman natuyuan. Oh. Kumukulo na yung kanin. Ay, kumukulo na siya. Ilalagay ko na ang sitaw. There is the sitaw. Oh. Let it boil. Let it boil. Let it boil. Hintayin natin lumambot yung sitaw. Ayan, oh. Naamoy ko ang bango. Kumukulo siya. Tingnan nyo, sumasayaw siya mag-isa. Tingnan nyo po. It's boiling. Puhulog ko na ang sinigang mix. Tama na siya. May tira pa. Tatabi ko yung natira. Buksan na natin ang aking sinain. Look. Kita nyo ba yan? Ganyan ako magsaing. Hindi siya malata. Hindi ko din yan dinaliri. Hindi ko siya ginaganon yung... Pag nagsusukat kasi kami, ginaganyan namin. Ganyan o. Ako, ginaganon ko lang siya. Kailangan yung maluwag na yung tubig tsaka ibigas. Pagka parang madami yung tubig, binabawasan ko pero parang equal siya. Ganon. Kasi magdo-double yung size eh. Ganon ako magluto.
Dadagdagan ko na siya ng salt. Kasi ang sinigang, pag matabang, hindi masarap. Kailangan makuha ko na yung lasa ng sabaw dahil mamaya, once na nilagay ko na yung hipon, hindi ko na siya pwedeng haluin. Masarap kasi yung hindi naman maalat na maalat. Yung may alat yung sinigang. Lalagay ko na yung pechay. Kasabi ko uli yung hipon. So, ayan. Without the hipon, tikman natin matapang pa rin siya. Matakaw kasi sa ano. Unti-unti lang naman ako maglagay ng kasi. Lalagay ko na yung hipon. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 prawns. Ilubog natin sila. Tapat. Check upin na natin ang ating sinigang na hipon. Kita nyo? Luto na ang ating hipon. Luto na rin ang ating kanin kasi nasa warm na siya. Check upin natin. Kita nyo? Kay ganda ng aking sinaing, oh. Kita nyo siya, di ba? Hindi siya malata. Ganyan ang gusto kong sinaing, oh. Hindi matubig. Yan. Basmati rice with sinigang na hipon. Kain na, guys. Bismillah. Masarap yung sinaing makunat. Para sa hipon, dito natin siya tatanggalan ng skin. Yan. Tanggalin ang ulo. Tanggalin ang shell. Init. Hindi ko na kinakain yung ulo kasi nasa sabaw naman na siya. At saka nandun yung pampahigh blood sa ulo. Puno na yung platito. Kamayin ko na nga. Init. Matikit. Sili. Kuha pa akong 2 hipon. Ang sarap ng sili, maanghang. Hindi maanghang yung sabaw kasi hindi ko biniyak yung mga sili. Kaya nung biniyak ko dito at kinain ko, maanghang siya, ang sarap. So, mainam yung pagkakaluto ko kasi parang naging optional yung sili. Yung mismong sabaw, hindi siya maanghang. Busog na ako. Pinawisan ako sa sili. Yung mahilig sa sausaw, nilalagyan ko yung patis. Tapos kukunin yung silip, gagayatin doon. Dahil nga semi-diet tayo, bawas tayo ng konti sa sodium. Napakayaman sa sodium ng patis. Ika-6 na hipon. Napawisan na ako.
napunta sa mata ko yung pawis. Ganyang kasarap yung sinigang ko. Sarap yung sinigang. Dahil ko pa naulanan. Linis. Magdala. Kung hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Yalla. You see? May natira isang butil, oh. Sayang. Ayan yung 6 na hipon. At konting sabaw.